Nalilito ka rin ba, mami? Bakit matalino naman yung anak ko pero hindi magaling magbasa? So nakaka-frustrate ito sa mga magulang kasi alam nila yung capacity ng kanilang anak but ang anak nila hindi makapagbasa. Papaisip ka ngayon, anong problema? Magaling naman yung anak ko pero bakit hindi niya masundan-sundan ang reading? Hi, I'm Joyly Luis. I am teaching reading based on my experience too and welcome to my vlog. Meron akong, kwento lang ako saglit, no? Meron akong isang estudyante before na nagmamadali silang pumunta ng abroad, sa private school to, and then, sabi nung bata sa akin, alam mo teacher, sabi ni mama ko, nakita namin yung grade ko, lahat mataas, pero hindi ako marunong mag-read. Alam mo yung confidence ng bata, gwapo nung bata, may kaya naman sila, pero yung confidence na bagsak. Why? There is a connection with reading capability. Tandaan natin na ang kakayahan ng bata ay magkaiba sa pagiging matalino. That's why in life also, if this makes sense, no? 'Di ba? Daig ng madiskarte yung matalino. Hindi naman ibig sabihin pagiging madiskarte lang yung pagiging reading. But what I mean is, hindi lang dahil matalino ka, it follows everything. Ibig sabihin, dapat tinuturuan din natin yung bata na maging handa. Kasi, or mag-practice pa ng reading. Kasi kung hindi niya pa ulit-ulit na gagawin, sayang naman yung talino ng bata. So, kailangan nating turuan para kasi magaling na yung bata. Pag tinuruan mo pa, di mas mabilis niyang mag-grabs. Ibig sabihin, yung consistency, kulang lang ng pagtuturo sa kanya, at kulang lang siguro ng tamang sistema ng pagtuturo sa kanya ng reading. Ngayon, what we can do as a parents is, ibaba muna yung expectation, alam mong matalino yung bata, pero we need to start on the bottom to teach what is the foundation, para kasi kung walang foundation, mahina rin. Parang sa bahay. Pag hindi mo lalagyan ng maayos na foundation, yung 4 pillars, at yung pinakasapatos, yung pinaka-lay down ng bahay, hindi magiging matibay. So, wag nating mamadaliin. Kahit na alam nating matalino yung bata, may kakayahan, ilagay mo na, anak, ito munang aralin natin, one by one. Tapos, alam natin kayang-kaya ng bata, pag makita natin na he's okay now, kayang-kaya niya, then move to the next level. Ibig sabihin na yung foundation, linay down mo ng maayos yung reading system ninyong dalawa before ka magtuturo ng mahirap. Hindi porket magaling, tas dito ka na sa advanced level. No. Kasi pwedeng tendency nung baka mas lalo kang ma-frustrate at mas mawala yung confidence ng bata sa reading. So, kailangan natin ibigay what is really need to aralin muna bago ka pumunta sa advance kahit na alam mo yung capacity ng bata. And pangalawa is, alam natin yung kakayahan ng bata, pero bakit parang mas magaling yung anak ko naman sa kanya? Bakit mas magaling siyang magbasa? Don't compare. May sariling facing yung bata. Meron ka din kasing parte bilang isang magulang, bakit ganun na lang yung facing niya, very slow. Or kailangan niya ng tulong. Tulungan mo araw-araw kahit mga maliliit lang na mga lessons. Pag yun nabuo or sa isang buwan, 'di ba? Malaking sa kanya na foundation 'yon at makakatulong sa kanyang confidence. Tandaan natin na iba't iba ang facing or iba't iba ang timing ng mga bata. Kahit na matalino yan, kung hindi natin siya natulungan, kaya ang laki ng parte ng magulang sa bahay eh. Hindi, diba, hindi porket pinag-aral mo sa private school, magaling na alagad siya na magbasa. You have a part. That's why, minsan dinadala pa nila sa tutorial. Hindi lang po sa tutorial, kailangan nyo rin po sa bahay na tulungan. Hindi naman porket tinulungan, isang oras na kayo doon. Pwedeng everyday you have the time blocking na 10 to 20 minutes to cover up or to follow up kung anong itinuro ni teacher sa school or sa tutorial or yung mga courses na binibili nyo para sa kanya. If our reading perspectives helps you, please subscribe and comment down below kung meron kayong gustong matutunan about reading. Always remember, you don't need perfection, just be consistent, be patient to them, and you will see progress. Paalam po muna, this is Joyly Luis. See you
and God bless.